pag alam niyo yung pag niraramdam mo, kaya ang tawag dito, ninanamnam mo yung awitin na ikaw ay sumasamba sa Diyos. Sabi nung awitin, hallelujah, it's not about us. Amen. Hallelujah. Ito po ay paalala sa atin, it's not about us, it's all about Him. Hallelujah. Hindi yung katabi mo kung bakit ka nandito. See? Kasi sometimes parang, alam niyo yung buhay nating mga Kristiyano, dumarating tayo sa time na para bang routine na lang yung pagpunta ng church. But when you go to church, you make sure, Lord, I will go to church because I love you. Amin ba yun? Yung nagmamahal sa Diyos talaga. Di ba? Hallelujah. And purihin po ang Diyos sa napakagandang worship natin. Hallelujah. Hindi lang maganda, gwapo pa yung umawit ng awiting papuri natin, at hindi lang gwapo. Nagugulat nga ako sa mga bersikulo niya eh. Ano na yun? Psalm 106, bersikulo 1. Hallelujah. Ang lalim nun, bro. Hallelujah. But I know, alam niyo ba na ang mga time na ganun ako, kabataan ako kay Brother Ryan. Hallelujah. Nakikita ko yung, alam niyo yung desire ko noon na sabi ko, Lord, gusto kong maglingkod sa iyo. Hallelujah. Yung, alam mo ba yung nararamdaman mo yung apoy talaga? There were times in my life na nung kabataan ako, alam niyo ba yung araw-araw wala akong ginawa kundi basahin yung Biblia. Talagang habang binabasa ko yung salita ng Diyos, tagus talaga yung bang habang halos hindi ko na nga minsan nakikita yung binabasa ko, talagang yung luha ko talagang tulo ng tulo habang binabasa ko yun. Naiiyak na ako sa, alam niyo yung iniiyak ko sa Panginoon, yung grabing kabutihan ng Diyos. Eh kung niya sa katabi mo, grabe ang kabutihan ng Diyos. Hallelujah. That's the very reason kung bakit andito pa tayo, napakabuti ng Diyos. Dahil kung hindi mabuti ang Diyos, wala ka na dito. Hallelujah. Let's say, we are so grateful to the Lord dahil talagang, sabi ko nga, pag ako po'y nandun sa amin, wala akong ginawa kundi manood ng, hindi po yung mga pelikulang pinapanood ko, kadalas na pinapanood ko. Yung mga nangyayari, there were times na habang ako po'y nanonood, nakita ko po na maraming mga mayayamang tao sa mundo. Alam niyo yung mga bilyonaryo? Hallelujah. Hindi lang mga bilyonaryo, mga multi-billionaire na mga tao sa mundo. Alam niyo yung kanilang ginagawa? Naghahanda na po sila. Sabi ko, grabe ang mga taong ito. Ano yung pinaghahanda nila? Alam niyo ba yung pinaghahanda nila? Pinaghahandaan na nila yung mangyayaring katapusan ng mundo. Anong klaseng paghahanda? Habang pinapanood ko yun, as in talagang, alam nyo kasi, they are preparing for the coming. Alam nyo yung mangyayaring, ini-expect na nila that there will be a third world war. Hallelujah. Kasi nga po, alam na nila yung mangyayari, pinakita nila kung ilan yung mga handa ng mga bansa, kung anong yung mga nuclear weapon ngayon, na talagang, sabi nga nila na talagang pag ito ay tinama sa isang lugar, meron ng ano ba yung ginamit noon na atomic bomb na sa 10 taon na hindi pwedeng tirahan yung lugar. Alam nyo ba yung mga gamit nila ngayon? Hindi lang 10 taon. Talagang walang mabubuhay. Yung preparasyon na kanilang ginagawa, nagtatayo sila. Meron akong pinanood na, I think Zuckerberg ba yun? May isang mayamang tao na gumawa siya ng parang underground na bahay niya. Talagang humukay siya ng napakalalim na yung pinakataas niya, pang 7th floor, yung pinakataas, nasa baba pa yun ng lupa. So ibig sabihin, nasa underground, na napakalaking building. Hindi lang 7th floor. Kasi ang pinaghahanda, andun na lahat ng imbak kung ilang taon. Because they're believing for this great event to come.
Sabi ko, Lord, naghahandang mga ito, kami Panginoon, wala kaming kayang ipaghanda. Pero alam nyo yung pinaghahanda po natin, hallelujah, bago kasi mangyari ang mga yon, wala na tayo dito. Kaya napakahalaga na yung puso natin, yung buhay natin, binabantayan natin, ihanda natin ang ating mga sarili. Amen. Kasi sabi nga ng salita ng Diyos, hindi tayo taga dito. Sabi mo dyan sa katabi mo, hindi ka taga Kanawalan. Di ba? Hallelujah. Hindi po tayo taga rito, hindi tayo taga mundo. Tayo po ay mga panlangit. Kaya ang encouragement sa atin ni Paul, sabi niya, huwag kayong tumingin sa mga bagay na nakikita. Sapagkat ang mga bagay na nakikita ay mga panandalian lamang. Sabihin mo dyan sa katabi mo, yung mukha mo, panandalian lang yan. Hallelujah. Pero alam mo ba, pag binago ka ng Diyos, yun yung buhay. Sabi ko nga, malalang sinasabi ko sa inyo palagi, we're preparing na kung saan, itong buhay na ito kasi, sandali lang ito dito. Hello? Meron nga akong binabasa na kung saan, sabi niya sa aklat po ng Ecclesiastes, itong taong ito, sabi niya, mangmang ang tao na kung saan ang kanyang iniisip ay magsaya palagi. O di ba? Hallelujah. At hindi niya pinaghahandaan ang kanyang kamatayan. Parang mahirap na yung kamatayan kailangan mo palang paghandaan. Sabi niya, matalino daw ang tao, sabi ni Solomon, na pinaghahandaan niya yung araw ng kanyang kamatayan. Diba? Parang sabi ko, Lord, ano ba naman ito? Hallelujah. But you know what? It is reality. Diba? Kasi kapag hindi ka nakahanda, pag dumating yung time na yun, you are unprepared. Ito yung mga tao na hindi nila alam ang kanilang pupuntahan. Ibig sabihin ni Solomon. Pero pag nakahanda ka, ibig sabihin, alam mo kung saan ka pupunta. Hindi ka matatakot. Kasi alam mo, nakahanda ka eh. Kahit anumang pagandang gawin nila, kasi sabi din ng salita ng Diyos in the book of Revelation, itong mga taong ito, magtatago daw sila dahil darating yung time na kung saan ibababa ng Diyos yung kanyang puot. Bakit ang Diyos ay napupuot? Kasi ayaw nilang tanggapin ang regalong kaligtasan na ibinibigay ng Panginoon. Hello? Napakahalaga. Tayo po, alam na po natin yung katotohanan, we have Jesus. Sinong alam niya ligtas siya? Diba? Hallelujah. Kasi pag hindi ka paligtas, ipag-pray kita, natanggapin mo si Jesus kasi yun lang naman talagang kaparahanan. You must accept Christ as your Lord and personal Savior. Kasi yun yung talaga ang kaligtasan natin. Meron akong pinapakinggan na sabi niya na talagang nakakalungkot isipin na sila lang daw talaga ang maliligtas. Di ba? Pero ang hindi nila alam na wala naman talagang relihiyon na binabanggit ang salita ng Diyos na maliligtas ang tao. Diba? Si Jesus lang ang katotohanan, ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makakarating, sabi ni Jesus, sa aking Ama kundi sa pamagitan ko. It is your relationship with Him. Amen. Hallelujah. Kaya purihin po ang Diyos sa umaga pong ito dahil napakabuti ng Diyos sa ating mga buhay. Ano pa lamang yun? Hindi yun yung ating pag-uusapan. Background pa lang. Hallelujah. Introduction. Actually, ang pag-uusapan natin, it is found in Matthew chapter 13. From beginning verse 24, sabi niya dito to 30, another parable he put forth of them, saying, the kingdom of heaven is like a man who sowed good seed in his field. But while men slept, sabi niya, his enemy come and sowed tares among the wheat, and went his way. But when the grain had sprouted and produced a crop, then the tares also appeared. Verse 27, so the servant of the owner came and said to him, Sir, did you not sow good seed in the field? How then does it have tares? He said to them, an enemy has done this. The servant said to him, do you want us to go and gather them up? Verse 29, but he said, no.
Lest while you gather up the tares, you also uproot the wheat with them. Let both grow together until the harvest, and the time of harvest will say to the reapers, first gather together the tares and bind them in bundles to burn them, but gather the wheat into my barn. Purihin po ang pagkakabasa ng salita ng Diyos sa umaga pong ito. You know, ito po makikita po natin. Alam nyo kasi, noong ang ating Panginoon ay nangaral, most of the time of His preaching and teaching, it is all about the kingdom of heaven, the kingdom of God. Right? Actually, minsan lang na nagturo si Jesus sa isang tao yung tinatawag na pagiging born again. Di ba? Minsan lang nabanggit yun kay Nicodemus po yun. Hallelujah. But pagpapansinin po ninyo, habang nangangaral si Jesus, this parable, it talks about the kingdom of heaven. It talks about the kingdom of God. Hallelujah. Ito po ay pinapatungkulan ng Panginoon na sabi niya, ito yung kahalintulad ng pag-aaral ng Panginoon. Parang isang tao na naghasik. Excuse me. Naghasik ng kanyang binhi, sabi niya. Hallelujah. And he sowed good seed in his field. Gusto ko po kayong kausapin sa umagang ito. Sabi niya po dito, you will reap more than what you planted. Hallelujah. Sabi niya, aanihin mo ng higit pa doon sa itinanim mo. Sinong naniniwala doon? Hindi po ibig sabihin na yung itinanim mo as in yun yung aanihin mo. Kasi nga pag nagtanim ka ng buto ng isang, sabi mo na buto ng mangga, pag ito ay tumubo at naging isang malaking punong kahoy, mamumunga yan. Tama o mali? Pag ito po ay namunga, maraming bunga at maraming binhi ulit ang pwede mong itanim. Ibig sabihin, mas marami yung inani mo. Kaya nga in the Bible, sabi niya, pag ikaw daw ay nagtanim ng hangin, ang anihin mo, sabi niya, when you sow a wind, you will reap whirlwind. Di ba nga kaiba, parang ano lang, hallelujah, parang yung itinanim mo lang utot. Diba? Hallelujah. Pero yung ani mo, yung balik mo, minsan parang kabag ka na eh. Hallelujah. Bakit? Hallelujah. Yun yung principle ng salita ng Diyos. Yun yung prinsipyo ng Panginoon. We will reap more than what we harvest. See, pansinin po nito, the seed that you sow will works or will produce the harvest all the time, whether you like it or not. Hello? Yun daw itinanim mo, it will produce, you will reap the harvest whether you like it or not. Pag nagtanim ka, ano man yung itinanim mo, maganda man o hindi maganda, merong ani yan. Hindi pwedeng wala kang inani. Kaya nga, mapapansin ninyo, pag yung tayo po ay nagtatanim, hindi lang po when it comes sa mga material na bagay. Yung magtanim ka ng kabutihan, that's a seed of kindness. Hallelujah. At maniniwala ka man o hindi, magugulat ka na lamang isang araw, maraming tao nagagawa ng kabutihan sa'yo. See, alam niyo yung experience, sa experience na nga, when it comes to driving, alam niyo, ako minsan, kahit sana si Mark, pagdating sa driving, may mga time na pagbaguhan kang driver, siguro mga 3 to 5 years na nagdadrive ka, may mga drivers na talagang medyo mainitin. Di ba? Lalo na, ako yung minsan natutunan ko na pag hindi gaanong maganda yung sakyan mo, huwag mong i-overtake doon sa magagandang sakyan. Hallelujah. Totoo po yun kasi there was one time, nung ako po ay van pa lang yung gamit ko, yung lumang van, meron akong in-overtake na napakagandang Innova. In-overtakean ko siya. Alam niyo, pagdating namin doon sa junction, bago ako makarating doon sa junction, inunahan niya ako. Alam niyo yung pag-una niya, binalagbag niya yung sakyan, ganito talaga, hindi ganito. Ganito, talagang hinarangan ako sa harap. Hallelujah, sabi ko, ano bang tao ito? Hindi ko naman sinasadya na overtakean, pero alam ko na na-overtakean ko siya.
Kaya doon ko natutunan na pag hindi gaanong maganda yung sakyan mo, huwag mong overtaken yung mga magaganda, mamahaling sakyan. Dahil hindi papayag ang mga yan na magpa-overtake sa'yo. Di ba? Hallelujah. And alam nyo ba na pag medyo, nakita ko nga lalo na pag hindi ka marunong magbigay, darating yung time, sabi ko nagugulat ako, itong taong ito nagmamadali ako, hindi man lang magbigay. Di ba kasi maalala ko, oo nga kasi nung mga nakaraan, hindi rin ako nagbigay kaya siguro ito yung inani ko, hindi rin ako pagbigyan. May mga time na talagang sabi ko, kailangan pag lalo na pag, makita mo pag nagmamatured ka pagdating ng time, lalo na sa driving, hindi lang sa driving, pag talagang ang tao nagmatured, yung pinag-aralan natin, matututunan mo kung paano ka magiging patient. Hallelujah. A mature Christian learn how to become patient. May aliwan kinta na basta-basta talagang na pag-aaralan sa buhay natin na kapag ikaw ay nagmamatured, nananangngod bilay mo Ang gaano amay tuot, kalanto kalay anos, di ba? Lapod sa may bilay mo mamamatured ka, nananang mo man, di ba? Dati hindi mo kayang gawin yon, pero pag nagmamatured ka na, see? Hallelujah. Yung nangyari, yung ginagawa natin na first fruit, hallelujah. Pag hindi mo kayang gawin yun, ibig sabihin, hindi ka pa nagmamatured. It's just, hallelujah, alam nyo, ginagawa ng mga taong matured na mga Kristiyano. I thank God, hallelujah, dahil for how many years talagang, alam nyo, natutunan na yun na lumaban. Pero alam nyo po ba, ang kabutihan ng Diyos, kasi natutunan din namin na mag-savings. And I praise God, kaya bago dumating yung time na magkaroon tayo ng first fruit, hallelujah, sabi ko, Lord, nakahanda ako. Bakit? Meron kasi akong savings, meron akong itinabi na kung saan talagang bala. Di ba? Meron kang anong tawag dito, gagamitin. Bakit? Kasi nga, hallelujah, nakahanda ka. See, pagpapansinin po ninyo, dito po sabi po ng salita ng Diyos, and we learn na kung saan, anuman yung tinanim natin, pagdating ng harvest natin, it is more greater than what we have sown. Yan yung prinsipyo ng salita ng Diyos. Hindi kailanman ang Diyos ay nagkamali sa kanyang salita. Anuman ang pinangako ng Diyos, tinutupad niya. Hallelujah. That's why we believe. Hallelujah. Sino na ang nagsulat sa inyo para sa kanyang, di ba? Meron na bang nagsulat sa inyo para sa kanyang ibibigay para sa church building natin? Hallelujah. Dinideklara ko sa buhay ninyo, anuman ang iniisip ninyo na itatanim. Hallelujah. Hindi lang 30 folds yung ani po ninyo. According to the word of God, sabi niya, hallelujah, even 100 folds of return. See, hindi lang yun, sabi nga ng Panginoon, there one time na kung sabi ng Lord, God can multiply it even to 1,000, to tens of thousands. Hallelujah, yung harvest na meron ka. See, you have to believe it in your heart. Kaya sabi din ni Lord, according to your faith. Pero kung wala kang pananampalataya, wala tayong magagawa doon. Hallelujah. Pansinin po natin ito. Meron pong dito po sa binasa natin, there are two kinds of sower. But actually, pagpapansinin po natin, ito po may apat po na kung saan sowers talaga. Pero dito sa binasa natin, mapapansin natin na may dalawa lang na binanggit na sowers dito. Number one, ang ating Panginoong Yesus, Christ, the good, the original and the good sower. Siya talaga. At yung pangalawa ay walang iba kundi si Satan. Siya po yung great deceiver. Hello? Kasi sabi ng salita ng Diyos, pag mapapansin po niyo yan, nagtanim ang ating Panginoon. Ano yung kanyang itananim? Good seeds. Somebody say good seeds. Hallelujah. At sabi niya, kinagabihan, meron ding nagtanim. Hello? Meron ding nagtanim. Kaya nagulat na lang itong mga anong tawag dito? Mga workers ng field. Sabi nila, di ba, sir, di ba ang itinanim niyo ay good seed? Bakit merong mga tumubo na bad? Hello? At ang sabi nila, yung suggestion nila, why not bunutin na namin yung mga bad seeds na yan?
Pero ang sabi sa kanila ng Panginoon, wag. Kasi pag binunot ninyo, baka mabunot pati yung mga iba. See, mapapansin po ninyo na ang ating Panginoon, inexplain po ng ating Panginoon kung ano ba itong tinatawag natin na good seeds. At sino ba yung nagtanim? Sabi ko nga, walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. Sabi mo dyan, the good sower, hallelujah, and the original ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. Hallelujah. See? Our seed sowing, hallelujah, it works all the time. Somebody say, it works all the time. Alam nyo, sa totoo lang yung mga tao, yung mga inaani, for example, may mga tao, nagsisisi sila sa kanilang ginawa. Why? Kasi nangyari na. For example, tingnan po ninyo ito, hindi po natin maiwasan. Pag ang isang magulang, hindi na itama yung buhay. Diba? Pansin po ninyo, pag ang isang magulang hindi na itama yung buhay, yung mga anak niya, kadalasan hindi na itatama ang buhay. Kasi meron pong naitanim. Meron po tayong tinatawag na kung saan ugat pinanggalingan. Kaya hindi po natin napapansin. Tingnan po ninyo ito Pansinin po ninyo ito. Palagi ko itong sinasabi sa inyo. Noon meron akong ginawang example, 2 pamilya. Ito pa ay totoo na. Yung isang pamilya, nanggaling sa isang Kristiyanong pamilya po sila. Alam niyo po ba na nung trinace po nila lahat yan, hallelujah, mula sa mga anak hanggang sa apo, hanggang sa kaapo-apuhan, napansin nila na most of them naging successful ang kanilang buhay. Alam niyo kung bakit? Kasi naituro ng magulang doon sa anak ang buhay ng isang Kristiyano hanggang sa kanilang paglaki. Marami sa kanila, hindi lang yung anak hanggang sa mga apo-apo, may mga naging pastor. Hallelujah. Karamihan sa kanila may naging lawyer. Meron pa nga naging, sabi nga, merong naging, I think, President ng United States doon sa anak. Merong mga senator. Hallelujah. At talagang napakaganda ng kanilang buhay. Bakit? Doon sa itinanim na pundasyon ng kanilang magulang. While on the other hand, meron namang isang tao, I think yung pangalan nito is Max. Hallelujah. Ito po ay parang hindi maganda yung kanilang buhay. Naging, alam nyo na hanggang sa siya ay parang nakulong yata ito, parang naging ex-convict siya. Alam nyo yung kanyang bunga, hindi naging maganda. Marami sa anak niya, ganun din ang nangyari. Maraming mga napunta sa kulungan, mga babae, naging mga prostitute sila. Mga lalaki talagang grabe yung hindi maganda yung naging hindi maganda yung naging bunga. Bakit po? Doon kasi sa tinatawag po natin na naitanim. Kaya napakahalaga kung ano yung tinitignan natin, kung ano yung mga itinatanim natin. Amin ba yun? Hallelujah. Kasi kung hindi maganda yung tinanim mo, tinitiyak sa'yo ng salita ng Diyos. Aanihin mo rin yan. Whether you like it or not, ano man ang itinanim mo, ito ay iyong aanihin. See? Pansinin po natin ito, dito po sa, sabi nga, number 1, you are the good seed Christ has planted. Ikaw yung mabuting binhi. Sabi mo dyan sa katabi mo, ikaw yung mabuting binhi na itinanim ni Kristo. Hallelujah. It is Christ who planted us where? Itinanim tayo ng Panginoon dito po sa mundong ito. Hallelujah. Dito rin po sa aklat po ang tawag po natin dito, Matthew chapter 13. Babasahin ko po sa inyo sa ng translation ito. In LT translation.
Beginning verse 36, sabi niya, then leaving the crowds outside, Jesus went into the house. His disciples said, please explain to us the story. Dito naman po ang sabi niya kasi weeds. The weeds in the field. Jesus replied, the Son of Man is the farmer who plant the good seed. Anong sabi niya? It is the Son of Man. Who is the Son of Man? Ang ating Panginoong Yesus. Anong kanyang itinanim? Good seed. Hallelujah. Kaya yung katabi mo na yan, good seed yan. Hello. Hallelujah. You are a good seed this morning. At ang sabi niya, the field is the world. Hallelujah. And the good seed represent the people of the kingdom. Hallelujah. Itinanim tayo ng ating Panginoong Yesus saan? Into this world. Kaya dapat lang, hallelujah mga kapatid na, hallelujah, kung papaanong tayo po ay tinanim ng Panginoon dito, nangyayari dapat yung purpose natin. Ano yung purpose natin? Hallelujah. Tayo po ay namumunga, ano po yung bunga natin? Did you see your life? Nakikita mo ba yung sarili mo na meron ka ring magagandang bunga? Singa ang gapo mo. Di ba? Nananang yung may sarili yung mambubunga kayo. Alyon, puro bunganga. Di ba? Hallelujah. Namumunga tayo. Ano yung bunga natin? Mga mabubuting bagay. Hallelujah. Namumunga tayo ng mga kaluluwa sa kaharian ng Diyos. Bakit? Yun naman talaga ang purpose ng buhay natin. Bakit tayo tinawag ng Panginoon? You're not just only going to church every Sunday. Hallelujah. Yung goal ng buhay mo. Bakit tayo pinili ng Diyos? Nakikita ba natin yun? Bakit ka pinili ng Diyos? Hallelujah. Para tayo po ay mamunga. Sabi nga ng salita ng Diyos, that we might bear much fruit. Daakan sa may bunga tayo. Hallelujah. At yung mga bungang yan. Kaya nga alam nyo, sabi ni Paul sa mga taga-Corinthian church, hallelujah, ang sabi niya sa kanila, don't you know that you are my crown? Si kayo so sa may kurunak na ani, kwanto ng Apostol Pablo sa ramay totoo akin, arayan totoo, hallelujah, binangatan tura. Kaya nga ang tanong ko po sa inyo, meron na ba kayong dalang kaluluwa para sa Panginoon? Hello? Baka aalis ka sa mundong ito na wala ka man lang dadalhing kaluluwa. Ang paano sa kurunam na ani, tansan. Di ba? Kasi our crown someday. Hallelujah. It is the soul na nadala natin sa Panginoon. Hindi yung mga tagumpay natin sa mundong ito, kahit gaano ka katagumpay sa mundong ito, pagdating mo mamaya sa Panginoon, kung wala kang nadalang kaluluwa, antamay tsuram na ani no narap ka Diyos siya katawan, antamay pakaskasi ka. Singag ka makanangnang na ani Diyos siya katawan, akin nababaingan ka. Akin ang gapoy awit mo. Hallelujah, yar. Iparuntal mo ya as an offering unto the Lord. But I believe, alam niyo, isang araw magugulat ka. If you are sharing the gospel, magugulat ka isang araw, may mga tao na magpapasalamat sa iyo na hindi mo akalain makakakilala sa Diyos because of preaching the Word of God. Amen. Hallelujah. Ang gano ang may panagsalita mo, bakil-bakil, hallelujah, just do it. Gawin mo kung ano yung pinapagawa ng Diyos sa atin. Hallelujah. Bakit? Yun yung purpose ng Diyos sa buhay natin. Na tayo po ay itinanim ng Diyos sa mundong ito at tayo po ay dapat nag-aani. See? Hallelujah. Sinong meron siyang alam niya sa kanyang sarili? Hindi lang yung pamilya mo ang dala mo sa Panginoon mamaya. Di ba? Hallelujah. Walay naawit mo ya kamararwa para Diyos sa katawan. Don't fail sa buhay natin na wala tayong dadalhin sa Panginoon. Hello? Hallelujah.
Kaya dapat, alam niyo, kung ipapa-renovate natin ito, see, meron din tayong mga prospect na mga kaluluwa na dadalhin natin dito. See? Can we, kahit sa taong ito, hello, let's have a goal. Alam niyo, sinasabi ko noon na kahit isa lang sa atin, makapagdala tayo isang kaluluwa kada isang taon. Can you imagine? Hallelujah. Kung tayo dito, more than 50, hallelujah, pagdating po ng isang taon, 2026, more than 100 na tayo. Di ba? Lalo na kung nandito lahat, umatin lahat. At lahat tayo merong tigisang dalang kaluluwa sa Panginoon. Hallelujah. We can feel this church. Kaya natin na kung saan, hallelujah, magkaroon ng gawain hanggang hapon. Meron ba akong kausap dito? Hallelujah. See? Hallelujah. Sabi niya dito, the field is the world. Or verse 13, the enemy. Verse 38 to 39, the weeds are the people who belong to the evil one. Pansinin po ninyo ito, the weeds. Hallelujah. Sila po yung pong mga, anong sabi niya? The people who belong to the evil one. The enemy who planted the weeds among the wheat is the devil. The harvest is the end of the world, and the harvesters are the angels. Just as the weeds are sorted out and burned in the fire, so it will be at the end of the world. Hallelujah. Alam niyo po ba na itong weeds at saka wheat na ito, hindi mo masyadong ma-distinguish yung pagkakaiba nila. Kaya sabi ni Lord sa kanyang mga workers, nung sabi nila, pwede bang bunutin na namin itong mga weeds? No. Bakit? Kasi baka mabunot nyo yung mga ibang wheat. Bakit? Halos walang pagkakaiba ito. And sometimes they are both inside the church. That's why you need to, alam mo, ma-distinguish sa atin talaga eh. Makikita mo yung totoong Kristiyano sa hindi totoong Kristiyano. Why? They are planted by our Lord Jesus Christ. They are the good seed. Ibig sabihin, ang bunga nila mabubuti. Amin ba yun? Nananang katulan din sa ikuanan ni Jesus, nananang yura jaod say gawada. No siya parang talaga say tuwaya, disipulo, who are the real disciples of our Lord Jesus Christ. You can distinguish them by their fruit. Dahil kailanman hindi namumunga, sabi niya, ang mabuting punong kahoy ng masama. At ang masamang punong kahoy ay hindi mamumunga ng mabuti. But we thank God, hallelujah, we all believe this morning that we are that good seeds that God or that our Lord Jesus Christ has planted to this world. Hallelujah. Ano ang gagawin natin? Hallelujah. Alam nyo, being the good seeds, hallelujah, that has planted, we need to influence. Somebody say influence. Hallelujah. You can influence other people. You can influence, hallelujah, yung lugar na kung saan ka naroroon. Why? Ang sabi din kasi ng ating Panginoon, the kingdom of heaven is like, alam niyo yung yeast, hallelujah, ang tumana may libadura, at ang may kakargad arena. Yakon to ang gano dat daisit lang bangatan no in kargam diman at sa may arena, unal sa. Nanang muntampol may kaibahan. May nangyayari pag nandoon ka. Sabi mo dyan sa katabi mo, pag nandoon ka sa isang lugar, may nangyayari. Bakit? Umaangat ka. Nadidistinguish nila yung buhay. Hallelujah, na meron ka at buhay ng mga tao na wala sa Diyos. Hallelujah, bakit? Nadadala mo yung buhay nila dahil sa'yo may pagkakaibang nangyayari sa kapaligiran. Can you imagine that? Hallelujah. May nangyayaring kakaiba dahil nandoon ka. It's not because of these people.
It is because of you who has been planted by God. Hallelujah. Nagdudulot tayo ng pagbabago sa maraming buhay. And you see yourself, hallelujah, that you are making the changes. And that you are affecting lives of many people because of you. Hallelujah. Hindi ka lang itinanim ng Panginoon. You need to see yourself this morning. Hallelujah. And take note, you are a powerful seed. Seed is so powerful. It has the ability or powerful ability to multiply and to reproduce its own kind. That's how God created, hallelujah, the universe, the plants, the animals, including us. Nasabi ng Panginoon, we produce. Nagproproduce tayo, ano yun? We produce, hallelujah, with our own kind. That's how God created us. Kaya makikita po ninyo in the Garden of Eden, hallelujah, yung tao na nilikha ng Diyos, when Adam and Eve, sila po ay na-deceive, ano pong nangyari? Nagkaroon po ng pagkakaiba. What people producing, hindi po yung pong plinano ng Diyos sa kanila. Ano pong nangyayari? Ang tao, because nung dumating yung tinatawag po natin na sin, when sin enters into the man's heart, they cannot produce any longer yung quality na hinahanap ng Diyos para sa kanila. Why? Na-contaminate sila. That's why God made, ano yung ginawa ng Diyos? Gumawa ang Diyos ng kaparaanan para bumalik yung plano at purpose ng Diyos para sa atin. Kaya tingnan po ninyo, kahit anong gawin ng tao na maging mabuti siya, hindi niya kayang gawin. Tandaan po ninyo yan, kahit anong gawin ninyong gumawa ng kabutihan without God, without the Holy Spirit, you cannot do it by your own self. Kaya ang Diyos, nagtanim din siya eh. God the Father planted who? His own Son. Itinanim niya si Jesus sa puso ng bawat isa sa atin para manumbalik yung quality na kaya nating mag-produce ulit. Hallelujah. Ng bunga na yun yung hinahanap ng Diyos para sa atin. Can you imagine that? Hallelujah. Ang tao, pag walang Diyos sa kanyang buhay, tignan po niyo sila. Hindi magbabago ang kanilang buhay. Ang tao lang na merong Jesus sa kanyang puso, ang pwedeng magbago ang kanyang buhay. Tayo lang po yun. Sabi mo dyan sa katabi mo, ikaw at ako lang yun ang pwedeng magbago. Hallelujah. At tayo po yung pong itinatanim ng ating Panginoong Yesus sa mundong ito. Amen ba yun? Hallelujah. Seed, hallelujah. It works not sometimes, but it works all the time. Hindi lang sometimes nag-work, but it works all the time. Akala mo walang bunga yung tinatanim mo, meron yan. Hallelujah. I tell you, meron yan. Hallelujah. Hindi pwedeng magkamali ang Panginoon sa kanyang sinabi. Sabi niya, in this life and even in the life to come, there is a harvest of every seed that we have sown. Hindi po pwedeng walang ani yan. Lalo na yung binhi mo, itinanim mo para kay Lord. Hindi pwede, hindi papayag si Lord na wala kang aanihin. Lalo na ang buhay mo, itinanim mo para sa Panginoon, hindi papayag si Lord. He planted us into this world and God sees us as His seed. At tandaan po natin, sa umagang ito, Christ chooses the best seeds. Hindi ka lang good seed. Sabi mo niyan sa katabi, hindi ka lang good seed.
And what a privilege this morning. Hallelujah, na tayo po yun. The smallest seed when planted by faith in a fertile soil, it means harvest is on its way. Sino kaya yung nagtanim na yun? Hallelujah. Your harvest is on its way. Hallelujah. We are that good seed this morning. We have the DNA of Christ. Hallelujah. We are the redeemed. We are the forgiven. We have that new life. Yun yung sabi ng Panginoon. Hallelujah. 2 Corinthians 5:17 sabi niya, this means that anyone who belongs to Christ has become a new person. You are a new person. Why? Hallelujah. God has brought that transformation in your life. Hallelujah. Binago ka na ng Diyos. You are a new person. Sabi niya, the old life is gone and a new life has begun. Hallelujah. Nakikita mo ba yung katabi mo? Tingnan mo yung katabi mo. Sabi mo sa kanya, a new life has begun. Hallelujah. Noon sama na't labi-labin abo ka, andilanatan. Di ba? Hallelujah. Noon sama na't mapasnok ka, natan aliwa ka lang mapasnok, abawasan mo't lang. Di ba noon saman, kabangon may kabosan, sinarirengal dara, puro pasnok, kami nasukong mampapasnok ka. Di ba? Natan abawasan la, di madwaran sukong lambengat. Hello? Hallelujah. Kasi sa totoo lang, hallelujah, yung mga anak minsan sabi nila nakakarindi. Wala rama anak ko, arama anak tayo yan minsan. Minsan man ako man reakla. Hallelujah. Di ba naman papastukan ko sa isikato? Siyempre saksak eh. Pay pampastukan ko di sikato lang buhat. Hallelujah. No, minsan tayo nanantok lang garadya. Hallelujah. But I thank God. Hallelujah. Somebody say, God is changing us day by day. Hallelujah. Wherever Christ has planted you, keep growing. Keep multiplying yourself to others. Hallelujah. Let's keep growing. Hallelujah. Kailangan tayo po ay nag-grow. Hallelujah. As a seed of Christ, hallelujah, pangalawa sa seed of Christ, we must keep shining. Somebody say, keep shining. Hallelujah. Verse 43, Matthew 13, sabi niya, then the righteous will shine. Where are the righteous this morning? Hallelujah. Parang hindi sila naniniwalang righteous sila. Alam niyo ba, yung Diyos mismo, sabi niya, hallelujah, sinasabi niya that you are God's righteousness. Hindi yan sa mabubuting gawa natin. Hallelujah. Bakit tayo naging righteousness ng Diyos? It is because of the finished work of our Lord Jesus Christ. That's why every time God the Father sees us, He didn't see your sin. Hindi niya nakikita yung maling ginagawa mo. Hindi niya nakikita yung kamalian mo. Hindi niya nakikita yung kasalanan mo. Ang nakikita niya, yung katwiran na ginawa ng ating Panginoong Yesus sa buhay natin. That's why, sabi ni Paul, our Lord Jesus Christ is sitting. Saan daw nakaupo ang ating Panginoong Yesus? Nakaupo siya doon sa kanan ng kanyang Ama. And what is Jesus doing at the right hand of the Father? Sabi niya, He's pleading. Araw-araw na nanalangin siya, He's pleading to His Father. Nakikita niya na kahit nagkakamali ka, sasabihin niya doon sa kanyang tatay, yung dugo na nabuhos doon sa cross, hindi yun nasayang para sa buhay ng taong ito.
ang buhay natin nilinis ng dugo ng ating Panginoong Yesus. At kailanman, hallelujah, pansinin mo ang buhay mo isang araw. Di lang isang araw, may mga time nga, may mga Kristiyano, araw-araw nagkakamali. But you know what? God the Father still sees us as His righteousness. Bakit? Dahil sa ginawa ng Kanyang anak. Without the sacrifice of our Lord Jesus Christ, walang-wala po tayo. Pero maraming salamat sa Lord. Napakabuti ng Diyos. Sabi mo dyan sa katabi mo, napakabuti ng Diyos. That's why I want to challenge you this morning that our goal as a Christian, as being seed planted by our Lord Jesus Christ, this must be our goal, to be like Him, to be like Jesus. Amen ba yun? To talk like Jesus, to act like Jesus, and to live like Jesus. Hindi madaling gawin yun, pero with the help of the Holy Spirit. As the Holy Spirit, hindi ko po ito kayang gawin. Pero naniniwala ako sa tulong po ninyo. Magagawa ko ang lahat dahil sabi ninyo sa iyong salita, I can do all things through Christ who gives me strength. I want you to stand up with me. Sabi ni Paul, for I am not ashamed of this good news about Christ. Why? It is the power of God at work, saving everyone who believes. First to the Jew, and also to the Gentiles. Bakit hindi tayo dapat mahiya na ipangaral ang salita ng Diyos? It is the power of Christ. So that these people might receive the salvation, the forgiveness of their sin. Hindi lang tayo dapat na-challenge. Kundi maniwala tayo sa atin pong mula sa ating mga puso na kaya nating gawin na ibahagi ang salita ng Diyos. Huwag po tayong makuntinto lang. Tuwing Sunday, ikaw, anak mo, kapatid mo, pamilya mo, kasama mong pumupunta sa church. You have to believe someday. Kasama mo yung kapitbahay mo. Someday, kasama mo yung magulang mo. Someday. Hindi lang isa, hindi lang dalawa, hindi lang tatlo ang dinadala mong kaluluwa para sa Panginoon. Magagawa natin yon. Why? Dito tayo tinawag ng Diyos. Nakikita ninyo ang inyong buhay, pinagpapala kayo ng Diyos. Hallelujah. Sino dito alam niya pinagpala siya ng Diyos? Pinagpala ng Diyos ang pamilya niya. Hallelujah. This time, hallelujah, mag-alay naman tayo ng kaluluwa para sa Panginoon. Why don't you just lift up your hands na kung pwede kaya mong sabihin sa Lord, Lord, sa taong ito, magdadala ako ng kaluluwa para sa iyo. Hindi ko palalampasin ng taong ito na wala akong madadala. This is the joy of our Lord. That's why ang sabi ng salita ng Diyos, with one sinners, sa isang makasalanan na nagbalik loob sa ating Panginoon,
angels. Libo-libong anghel ang nagkakasayahan sa kalangitan. Ibig sabihin, may piyesta sa langit tuwing may isang kaluluwang nagbabalik loob sa Diyos. Let me challenge you this morning. Huwag tayong pumayag na wala tayong madadalang kaluluwa para sa Diyos. We are that good seeds, we believe. Sabi din ng Panginoon, we produce of its kind. Dahil mabuti ka, ang may produce mo mabuti. Hello? Dahil ang nagtanim sa atin, napakabuting Diyos. Panginoon, sa umagang ito, nandirito po kaming lahat, nagpapakumbaba sa inyong harapan. It is a joy, O God, to hear from you. Na ang nais mo para sa amin, Panginoon, hindi lang kabutihan namin, kundi kabutihan ng maraming tao. Kaya nandirito po kami, Panginoon. Igdalangin ko, Diyos, I ask your Holy Spirit to empower our lives. Dahil magagawa lang namin, Panginoong Diyos, O God, na magdala ng mga kaluluwa. With the works and with the power, with the anointing of your Holy Spirit in our life. Dahil yan ang sabi mo, Panginoon, sa iyong salita, go into all the world, preach the good news, heal the sick, cast out demons. I am praying, God, that this group of people, this church, hayaan mo, Panginoon, na magampanan namin, O Diyos, O God, ang purpose ng buhay namin, O Diyos, kung bakit mo kami pinili, kung bakit mo kami tinawag, at kung bakit mo kami itinanim, O Diyos, O God, dito sa bayan ng Binmalay. I am praying, O God, hayaan po ninyo, Diyos, ang aming mga puso, Panginoon, O God. Hallelujah. Patuloy mong ipuin, Panginoon, O God. And we're also praying for those people, O God, whom you want us to reach out, O God. Prepare their hearts, O God. Yes, Lord. Yes, Lord. Pupuntahan namin sila, Panginoon, O Diyos. Ibabahagi ang kabutihan, pag-ibig at ang kaligtasan. At kami naniniwala, O Diyos, O God, hindi lang libu-libong anghel ang magkakasayahan sa langit. Kung bawat isa sa amin magdadala ng tigisang kaluluwa, I believe millions of angels are rejoicing in heaven. Kaya Lord, pinapasalamatan ka namin sa araw na ito, dinadakila, pinaparangalan, O Lord God, dahil alam namin, pinapaalalahanan mo kami. Hallelujah, Lord God. Lord, salamat po, Diyos, O God, sa pagpapaalala mo saan. Salamat, Panginoon. Hallelujah, magbabago ang direksyon ng buhay namin. Hallelujah, mas lalo kami, O Diyos, O God. Hallelujah, magiging masigasig, mas lalo kaming mag-aalab, Panginoon, O God, magdadala ng mga kaluluwa. Dahil alam namin, bawat binhi, hallelujah, na inyong itinanim, O God, mag-produce ito, Panginoon. Magdudulot ito, Panginoon, O God, ng malawakang pagbabago. Hallelujah. At ikaw, O Diyos, ang siyang maitataas. Ikaw ang siyang mapapupurihan. We thank you, Lord. We thank you, Lord. We bring you back all the honor, all the praises, O God. Thank you, Jesus. Sige po, tinatawag ko po yung mga tatay na mag-serve ng communion.